Umanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suoyin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. May mga iba't ibang dahilan kung bakit tayo napunta sa iba't ibang paniniwala. Dahil bawat isa sa atin ay naghahanap ng tiyak na doktrina na nakakapagbigay sa atin ng positibong pananaw. At nakakasiguro tayo na ang pinili nating pananampalataya ay tiyak na magbibigay sa atin ng kalayaan. Dahil ayon sa Panginoong Hesus, ang pagkakaroon ng kalayaan ay tanda na tayo ay nasa katotohanan. Na mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 8 versikulo 32. Na nagsasabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ito ay nagpapahiwatig na kapag ang simbahan at ang mga kasapi nito ay nakakakuha ng katotohanan mula sa Diyos, sila ay malalaya sa mga kadiliman, kalituhan, at pagkaalipin. Kung saan sinabi ni Apostol Pablo sa Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 17, kung saan naruroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Malinaw na ang Espiritu Santo ay naninirahan sa loob ng simbahan na may kakayahang gumagabay sa atin para sa kalayaan na mamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong kontrobersyal na dahilan kung bakit ang ilang protestante ay nagbabalik sa Katolisismo. Sa hindi bias na pamamahayag. Ito ay batay sa aking nakikita at narinig sa mga tunay na testimonya, ngunit ang mga ito ay hindi kumakatawan sa lahat. Kung may sariling kwento ka tungkol sa iyong pananaw, kung bakit may mga individual na bumalik sa simbahang Katoliko, ilagay mo agad sa comments, para naman na ito ay marinig sa iba. Narito ang unang dahilan, kung bakit maraming mga nasa ibang paniniwala, ang bumalik sa simbahang Katoliko. Ang kalayaan sa pagsimba. Ito ay base sa pag-iisip bilang isang protestante. Ang ilan ay nagsasabi na ang kalayaan sa pagsimba sa Katoliko, ay nagpapababa sa kahalagahan ng pagsisimba. Dahil, parang pwede kang pumunta o hindi, walang problema, ngunit para sa aming mga protestante, ang pagsisimba ay mahalaga. Ito ay paraan ng pagkakaisa ng komunidad ng Diyos. Pero sa Katoliko ay parang walang pananagutan na pumunta sa kanilang simbahan. Ngunit, ito ang malalim na dahilan kung bakit sila nagbabalik sa paniniwalang Katoliko. Ayon sa aking pakikipagsalamuha sa mga argumento, naririnig ko ang ilang mga testimonya at kwento ng isang dating miyembro ng protestante na simbahang tinawag niyang paniniwalang mahigpit. Ito ang sinabi niya, minsan, hindi ako nakapagsimba dahil may sakit ako. Pero kinabukasan, may kapatid sa paniniwala ang dumating na sa bahay namin. Para tanungin kung bakit ako hindi pumunta. Nakakaramdam ako ng takot at kahihiyan, parang ako ay nagkasala lang dahil hindi ako nakapunta. Kaya ako nagbalik sa Katoliko dahil ang kalayaan sa pagsimba sa Katolisismo ay kalayaan mula sa takot at pilitan. Dagdag pa niya, alam kong mahalaga ang pagsisimba, ngunit mas maganda na pumunta ako dahil gusto ko. Hindi dahil takot akong may dumating sa bahay. Minsan, kailangan ko ring magdasal sa bahay kapag may sakit, o may ibang dahilan, at hindi ako pinapahiya para doon. Dahil sa kanyang testimonya, ako mismo ay napaisip, na ang pagsisimba ay dapat na may kalooban, hindi dahil sa pilitan o takot. Kayo po, anong pananaw nyo sa paksang ito? Pangalawang dahilan kung bakit sila nagbalik sa paniniwala ng Katoliko. Ang kalayaan sa pagbigay ng alay. Ang ilang mga protestante ay nagsasabi na ang walang tiyak na halaga ng alay sa Katoliko ay nagiging dahilan ng kulang sa pananagutan at hindi sapat na suporta sa kanilang simbahan. Dagdag pa nila, ang 10% na kanilang sinusunod ay pamamaraan na galing sa Bibliyang pasasalamat at pananagutan. Pero sa Katoliko, kahit na maliit lang ang ibigay mo, parang okay na. Ngunit, ito ang malalim na dahilan kung bakit sila nagbabalik. Naririnig ko ang kwento ng isang kasapi ng paniniwala na born-again Christian, isang dating protestante na may malaking pamilya. Ito ang sinabi niya,
Bawat buwan, kinakabahan ako kung saan ko kukunin ang 10% ng sweldo ko. Dahil dapat na may pambayad pa ng upo ng bahay, pagkain, at gastos ng mga bata. Kaya minsan, nakakaramdam ako ng kahihiyan kapag hindi ako nakapagbigay ng buong 10%. Kaya para sa Katoliko, ang kalayaan sa pagbibigay ay kalayaan mula sa pighati at kahihiyan. Sabi pa nila, nakakapagbigay ako batay sa kung ano ang mayroon ako, kahit na maliit lang, alam kong tanggap ito ng Diyos. Walang pilitan, walang kaba na hindi sapat ang ibinigay ko. Dahil para sa isang Katoliko, ang tunay na pananagutan, ay hindi sa halaga kundi sa kalooban ng puso. Kayo po, anong masasabi mo tungkol sa pagbibigay ng abuloy sa simbahan? Ito ba ay isang obligasyon, o taos-pusong voluntaryo, na nabibilang sa gawain ng isang taong mapagbigay sa Diyos, sa pamamaraan na may kagalakan sa puso? Pangatlong dahilan, kung bakit may mga Protestante na bumalik sa paniniwalang Katoliko. Ito ang kalayaan sa pagkakamali, at pagpapatawad. Ang ilang mga Protestante, ay nagsasabi na ang sakramento ng simbahang Katoliko tungkol sa pagsisisi, ay hindi tunay na kalayaan. Sa dahilan, na kailangan mo pa na humingi ng patawad sa isang pari, imbes na diretso sa Diyos, at walang marami pang kuskus balungos. Sabi pa nila, bakit kailangan pa ng mamamagitan? Kundi ang direktang ugnayan sa Diyos ang pinakamahalaga. Kaya hindi kailangan ng ibang tao para makipag-usap sa Kanya. Ngunit, eto ang malalim na dahilan, kung bakit sila nagbabalik. Naririnig ko ang testimonya na ito, ng isang dating pastor ng Protestante. Ito ang sinabi niya, maraming taon akong nagtatago ng aking mga pagkakamali, nagdadasal ako diretso sa Diyos, ngunit hindi ako nakakaramdam ng pagpapatawad. Parang laging may bigat sa dibdib ko. Kung ako na bilang pastor, ang nakikipag-usap sa Diyos, tungkol sa aking mga pagkakamali. Nagtatanong ako sa sarili ko, na paano ko matitiyak ang kapatawaran ng kasalanan ko. Niwala din naman akong naririnig na ako'y pinatawad, katulad sa sinabi ng isang pari. Para sa Katoliko, ang sakramento ng pagsisisi ay kalayaan mula sa bigat ng pagkakamali. Sabi nila, sa pamamaraan na ito ng Diyos. May tahasang paraan tayong harapin ang ating pagkakamali, at voluntaryong aaminin sa harap ng isang katiwala ng Diyos ang ating kasalanan. Maging ang mga ito ay nakakahiya man o hindi. Ang pari ay nakikinig sa atin, nang walang paghusga sa ating pagkatao, at nagsasabi sa atin, na pinapatawad ka na ng Diyos. Sa pamamaraan na ito, nakakaramdam tayo ng tunay na paglaya, na para bang binuksan ang bintana ng kalangitan, at pumasok ang sikat ng araw. Ako mismo ay napaisip, ang pamamaraan na ito, na may isang sugo, na kumakatawan sa Diyos para magpatawad, ay talagang nakakatulong, na mapagaan ang ating kalooban, kapag may naririnig tayong boses, na pinatawad ka na ng Diyos. Lalo na kapag ikaw ay nakakaramdam ng pag-iisa, at nagsisolo na pinapasan ang pagdurusa mula sa pagkakamali. Ngayon, alin sa mga kwento, at dahilan na ito ang pinakamakaapekto sa inyo, at gusto mo rin bang marinig ang sasabihin ng iba, mas mainam, na magkwento ka na rin sa pamamagitan ng pag-comment sa video na ito. O may sarili kang kwento, na gustong ibahagi. Ilagay mo agad sa comments para pag-uusapan ng marami, ng may respeto. Para sa akin, ang mensaheng nais kong marinig, ay yaong huwag na muling maniniwala agad sa anumang mga doktrina. Na baka ito pa ang maging dahilan, ng aking pagsisisi balang araw, sa oras na ako ay totoong mamulat na sa katotohanan. Dahil sa aklat ng Galacia Kapitulo 5 Versikulo 1. Ito ang nakasulat, para sa kalayaan ay inilaya tayo ni Kristo. Kaya't manatiling matatag at huwag nang muling magpasailalim sa pamantayan ng pagkaalipin. Ito ay nagpapahayag na ang nakagisnang pananampalataya, ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng mga paraan ng utos ng mga huwad na mangangaral. At nagbibigay sa atin ng kalayaan na mamuhay batay sa pananampalataya at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa kabuuhan, mahalagang tandaan na ang kalayaang ito, ay hindi nangangahulugang maaari tayong gumawa ng anumang gusto natin, nang walang kahihinatnan. Ang Diyos,
ay mayroong tiyak na mga turo at patakaran na inaasahan nating sundin, ngunit binibigyan tayo ng kalayaan na pumili kung susundin natin ang mga ito o hindi. Ang ating mga pagpili ay may kahihinatnan, at tayo ay mananagot sa harap ng Diyos para sa mga ito. Sana po may napulot tayong aral sa video na ito. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.